Okay, situation 5. A column section, B equals 400 and H is equal to 600, is reinforced with longitudinal bars with AST equals 825 millimeter diameter equally distributed along all faces. Lateral ties are composed of 12 mm rectangular hoops with clear cover equal to 40 and a 12 millimeter cross ties in both directions. Concrete yield strength given, allowable concrete shear stress given, and yield strength of the steel is also given. Okay? Um, Drawing muna natin. Let's say ito yung B na 400. Tapos meron daw 8 na longitudinal bars. So, tas equally distributed along all faces. So, huwag niyong gagawin to ha. Baka kasi ganito yung nasa isip niyo. No? So, hindi yan. Kasi ang description niya, equally distributed along all faces. So, ibig sabihin, ganito. Ganyan. Okay, 8 yan. Okay? Tapos, yung reinforcing hoops is 12 mm. So, ganito. Ganyan siya, no? Yan yung hoop. Tapos meron pang cross tie. Sabi, may cross tie daw na 12 mm in both direction. So, ibig sabihin, meron pa dito. Okay, tapos meron din dito. So, ganyan, no? So, meron siyang cross tie. So, ganyan yung ano natin. Um, Malaki natin to. Okay na yan. Okay. Unang tanong, determine the spacing of 12 millimeter rectangular hoops if the shear strength of the hoop is 300 kilonewton. So ano daw yung for shear parallel to B dimension. So kapag daw ang shear ay parallel dito, so bali ganito yung shear for number 13. Okay, ganyan yung shear, no? Pero for number 13, sinabi niya na yung strength ng mga hoops or ng strength ng hoop is 300 kilonewtons. So bali yan na yung VS. Okay, yan na yung VS. Okay, so pinapahanap na lang yung spacing. So, di ba ang VS ay equal sa AV FY effective depth over spacing. So, therefore, yung spacing natin, ma-solve natin. Pero define lang muna natin yung AV. So, ano ang ulit yung AV? Yun yung area ng hoops or ties na perpendicular dun sa direction ng shear. So, ang direction ng shear natin is pag ganito. So, ang kukontra dyan is ganito. Kasi ito yung crack niya eh. Kapag ganito kasi yung force, shear force, ang crack nun pag ganito, vertical or perpendicular. Kaya yung kukontra na hoops, ito. 1, 2, 3. So, tatlo. No? Yung cross tie plus yung dalawang hoops. So, therefore, ang AV natin
is 3 times pi over 4 times 12 squared. Yung effective depth naman, so ang effective depth ay sinusukat laging parallel sa direction ng shear. So, kung ganito yung shear, malamang nandito yung compression side at yung tension side. So, ang effective depth natin sa ganyang case ay ito. Okay, so ano yan? That is 400 minus clear cover minus yung diameter ng ties minus half nung main bar. So that's 335.5. Ayan. So yun yung effective depth natin. Okay? And I believe that's it. We can now solve for the spacing. So ang spacing natin is 3 pi over 4 times 12 squared. Fy is 415. Effective depth is 335.5 over yung 300 kilonewton. So gawin lang natin itong newton. Okay, so ang mako-compute natin na effect na spacing is 157.47. Okay? But, kumbaga, meron naman sa choice 150. So, hindi po pwedeng 160 ha. Kasi hindi po, kapag spacing, lagi tayong round down, no? So, pero, wag muna natin ito isagot. I-check muna natin yung maximum. So, remember sa maximum, meron tayong criteria. No? So, ang maximum, dalawa yan. If yung VC or yung VS is mas mababa, no, sa twice ng VC, yung shear strength provided by the concrete, ang S-max natin ay yung mas maliit between D over 2 and 600. Pero kapag yung VS natin ay mas malaki sa twice ng VC, ang S-max natin ay whichever is smaller between D over 4 and 300. Okay? So, kung i-check natin, ano ba yung VC? Tignan sa baba. Ang VC natin is supposedly, no, 0.17 square root of FC prime BWD. Di ba ganyan? No? Pero, binigay na kasi yung ano, ito, shear stress, nominal shear stress ng concrete. So, ito na yung ano natin. Kumbaga yan na yung sa case na to, hindi pala. Kasi ano to, column, no? Pang flexure nga lang pala to. Meron pa tayo isang formula dyan. Yung merong ano, over 14, no? Something like merong parang NU over 14 AG, something like this, no? Tapos BWD, di ba meron tayo? Kapag ano to, no? Kapag um, the member is subject to both axial and flexure, no? So, ayan, meron tayong ganyan. Kaya lang, yung part na to, yan na yung FB na binigay, na 0.866. So, pag binigyan na kayo ng ganyan, yan yung gagamitin nyo. Ito na, 0.866. So, therefore, para makompute natin yung VC, that is just 0.866 times yung B natin in this direction, take note ha, yung B natin in this direction is ito. Kasi ito effective depth natin eh. So, yung B natin, 600. Tapos yung D natin, 335.5. So once again, this will be in Newton. So 0.866 times 600 times 335.5. So that gives us 174, or gawin natin kilonewton, 174.33.
kilonewton. And just to check, no, ano ba yung twice niyan? 2 VC times 2. 348.65. Okay, which is, anong case yun? Ito yun. Kasi yung VS natin, 300 eh. Mas maliit siya sa twice ng VC. So, ibig sabihin, yung maximum natin is dapat whichever is smaller between D over 2 or 600. Yung D natin, 335.5 divided by 2. So, yung S max natin will only be 167.75. So, dahil yung S max natin na 167 point, ilan yun? 75 ay mas malaki naman doon sa na-compute natin, o di ibig sabihin, ito yung i-govern. Okay? Pero kung lumagpas ka sa S-max, hanggang S-max ka lang. Okay? So, ibig sabihin, sa number 13, dapat ang sagot dito, letter D. So, mali atay na sa answer key natin doon sa ano, doon sa Google form. Okay? So, it should be 150. Kapag po ba spiral column, 1 or 2 legs ang i-consider? 2 legs po. 2 legs ang i-consider kapag spiral. Nakalagay sa ano yon, code. No, nakalagay sa NSCP yun na the AV, or nakalimutan ko anong tawag niya dito eh. The effective area of the legs of spiral is twice the area of the ties. I mean, twice the area of the transverse reinforcement. Nakasulat yun sa NSCP. So baka kasi ang reference nyo yung ginawa ng ano no, ng CE-Rep. Mali yun. Okay? So next, determine the spacing. Ito na number 14 tsaka 15. Gusto ko kasing i-discuss tong ano, special provision for seismic design. Number 14, determine the spacing of 12 millimeter diameter ties to be adapted in accordance with the provision of seismic design if shear is parallel to the H dimension. Kung halimbawa daw ang shear mo, pag ganito. Ganyan, no? So, okay, kopyahin ko na lang muna to. Mag-drawing na ako ng panibago. Number 14. Okay? Tapos ito yung B na 400. Ito yung H na 600. Okay, tapos sa number 14, ang direction ng shear natin pag ganito. Parallel sa H dimension, no? Okay, so tinatanong ano yung spacing in accordance to seismic design. So hindi natin gagamitin dito yung ano, yung 0.17 square FC pa, etc. Gagamitin natin itong code na to. Pero gusto ko lang din specify na itong code na to is NSCP 2010 pa. May konting adjustment lang dito sa ano, sa NSCP 2015, no? Pero bibigay naman dapat yan, hindi yan dapat kinakabisado. Okay? So maganda lang familiar tayo paano gagamitin. So sabi ni transverse reinforcement shall be provided unless a large amount of is required by section 521.5.4.2. So the total cross-sectional area of rectangular hoop reinforcement shall not be less than between these two. So kumbaga bibili mo yung mas malaki na ASH. Okay? Tapos ay hindi pala, bibili mo mas maliit kasi should not be less than any of these two.
Mas maliit yung pipiliin. Where ACH, actually yung ACH na to, ito yan, AC. Lagyan ko na lang ha, ACH. Cross-sectional area of the column core measured out to out of the transverse reinforcement. So column core measured out to out of the transverse reinforcement. So, kumbitin na natin yon. So, yung column core, ito yon out to out. Sa labas nito, tsaka sa labas nito, may dimension yan. Tapos sa labas nito, tsaka labas nito, meron din yung dimension. So, bali yung area nito, yan yung tinatawag na column core. Okay? So, bali, ito muna. Itong nasa baba. Bali, that is 400 minus dalawang concrete cover, di ba? Minus dalawang concrete cover. So, 320. Tapos ito naman, 520. So, therefore, ACH is 320 times 520. So, 166,400. Okay, so yun yung ACH. Next, ASH. Total cross-sectional area of transverse reinforcement, including cross ties, within spacing S and perpendicular to the dimension, actually may nawawala dito, may nabura dito, HC. No? Perpendicular to the dimension HC. Kasi ito naman yung HC. HC is the cross-sectional dimension of column core measured center to center of confining reinforcement. No? So yan ay, ano daw, cross-sectional dimension ng column core center to center of confining reinforcement. Tapos kung babasahin, magkadugtong kasi ito eh. Kung babasahin natin, itong H na to, measure dapat perpendicular dun sa area ng transverse reinforcement na kukontra dun sa shear force. So, balikan natin. Di ba ang kukontrahin shear force ay vertical? So, alam natin, based sa previous na discussion, na dapat yung magiging cracking yan is horizontal. Okay? So, ito ngayon yung kukontra. Yan yung mga kontra. So, ibig sabihin, yan yung ASH natin. 3 times pi over 4 times 12 squared. Yan yung ASH natin. No? Malinaw naman, no? Total cross-sectional area of transverse reinforcement within perpendicular to HC. Tapos yung HC natin, ibig sabihin, is parallel dun sa direction ng force. Pero sabi niya, measured center to center of confining reinforcement. Bali, ito naman yung HC. So, vertical yung VU, so yung HC natin, ito, center to center. Ayan. Okay? So, ibig sabihin, yung HC natin, ilan? 520 minus kalahati ng tie sa ibabaw, tapos kalahati ng tie sa ilalim. Bali, isang tie lang yun. Okay? So, that is, yan nag-give us 508. Okay, so yun yung HC. Okay na? I think kompleto na. Tapos itong AG is gross lang to, no? Gross area. Pabitin na rin natin. Para dire-diretso tayo. 400 by 600. Okay? So, ayan na. So, ngayon, ang gagawin natin, i-solve natin tong spacing. Yan yung spacing, yung S na to. Yan yung spacing. So, solve lang natin. Okay? So, whichever will give us the smaller spacing between these two will govern. Okay? Pero i-counter check pa natin yan sa maximum. May maximum dito mamaya. Okay? Sige. So, doon muna tayo sa una. Ito. Dito muna tayo. Okay? So, again, ito ay 3 pi over 4 times 12 squared equals 0.3. S, ang HC natin is 508. FC prime?
FC prime is 27 over Fy, 415 given. Tapos area gross, I think this is 24. So 24, magka-cancel naman yung 0, 0 eh. 166.4 minus 1. Ayan. So let's solve for S here. Three pi 12 squared. Cross multiply 415. Tapos divide 4.3, 508, 27. Tapos itong buong factor na to. So that will give us 77.37. Okay? Tapos, kumpitin naman natin yung isa pa. Yung isa naman is ASH, SHC, FC prime over FYH. Okay, so ganoon ulit. Ito ay 3 pi over 4, 12 squared equals 0.09 S 508, 27 over 415. So dito ang S na lalabas is 114.06. And of course, between the two, this will govern. Diba? Between the two. Okay? Kaya lang, i-counter check pa natin yan dun sa maximum. Ito naman yung maximum. Okay, so number 1, ano yung maximum? S max. Number 1, 1/4 of the minimum dimension of the member. So D of minimum dimension. So di ba 400 yung minimum dimension over 4, that gives us 100. Tapos pangalawa, 6 times the diameter of the smallest longitudinal bar. So 6 times, ang diameter ng longitudinal bar natin is 25. So 6 times 25. So that's 150. And then sa pangatlo, may formula. So 100 plus 350 minus HX. Ano yung HX? Hindi nakalagay dito no, kung ano yung HX. Lagay ko na lang. Dagdag ko na lang. HX is the maximum on-center distance between hoops or ties along any direction. Okay, so ano yung ibig sabihin yan? Dito papasok yung importance ng arrangement ng So, ibig niya sabihin ganito. Di ba itong dalawang to, ang distance na center to center, ito hanggang dito. Bali ito. O di kaya ito, tsaka to, ang center to center distance will be this one. Okay? Pero hinahanap natin maximum, no, in any direction. Of course, ang mas malaki dyan, since pare-parehas lang naman sila ng dami ng bakal na longitudinal, no, ang pinakamalaki dyan is along this direction, yung mas mahaba. Okay? So, it's actually this, no, or this. So, ano yung mas malaki doon? Well, dahil ang pagkakadrawing ko is ito facing the other way, ito naman is mas malapit, malamang mas malapit yan dito. Kaya ang maximum dito would be ito tsaka ito na distance. No? O pwede rin kasing i-check nyo, ito tsaka to. Kaya lang, mas maiksi kasi yan. Kaya sigurado ako, mas malapit yan kesa dito. Kaya ito yung HX.
Okay? So, how do you calculate HX? Okay, so ang gagawin ko, kukunin ko muna yung center-to-center spacing ng mga longitudinal bars. No? And para makompute natin yung center-to-center spacing na yun, that would be, ang total length kasi niya, 600. Ibawas natin yung dalawang concrete cover, tapos ibawas pa natin ulit yung dalawang ties, tapos punta tayo sa center nito, tsaka nito. So, ibabawas natin yung tig isang, yung dalawang radius, no? Yung radius dito sa ibabaw, tsaka yung radius dito sa ilalim. Which is ano lang, buong diameter lang yan. So, ito ngayon, yung 471, ito na yan. Mula dito, mula sa center nito hanggang sa center nito. Okay, so divide natin ng ilang spacing, dalawa, no? Divide natin ng dalawa. So that is 235.30. So itong 235.35, ito na yan, mula dito hanggang dito. Pero hindi pa yan yung HX kasi ang kailangan ko is yung center to center na distance nung dalawang ties na to. So since ito pala yung nakukuha ko, magdadagdag ako ng another radius sa ibabaw tapos kalahati ng ties sa ibabaw ito. Kasi di ba ganito yan eh. Yung nakuha ko kasing distance hanggang dito lang. Yan. Ang gusto ko hanggang dito. So magdadagdag ako ng radius ng main bar plus radius ng ties. Di ba? Sa ibabaw, no? So plus radius nung or in other words, ganun din sa ilalim, ganun din eh. Sa ilalim naman, magdadagdag ako ng radius ng main bar tapos radius ng ties. So ibig sabihin, magdadagdag lang ako ng isang buong bar longitudinal tapos isang buong tie. And that gives me my HX, 272.5. So therefore, makukompute natin yung SO. 100 plus 350 minus HX over 3. So this gives me 125.8. Okay? So sa lahat ng to, ang Hmax natin na mag-govern, ito. Kasi ang kailangan natin is not exceeding or yung pinakamaliit. Okay? So, actually, kanina pa lang, alam ko na kagad na ito yung mag-govern. Bakit? Kasi tingnan nyo yung formula nito. Kahit hindi mo na to computein eh. Nung nalaman ko na 100 na yan, ito kasi 100 plus something pa. So, actually, kahit hindi mo to computein, kasi nakuha na natin doon sa first criteria, yung smallest na pwedeng mangyari, na S-max. Okay? So, ito yung S-max. Kaya lang, yung na-compute natin, 77.37. At ito ay mas mababa pa rin doon sa S-max na 100. So therefore, ito yung mag-govern. So therefore, dun sa ano natin, dun sa number 14, no? Ang dapat na sagot natin dito is letter A. Okay? 75 millimeters. And then for number 15, basically uulitin lang natin to lahat. I mean, itong number 14, ulitin lang natin. Pero mag-iiba lang tayo ng mga ito same lang. Okay, ito po pwedeng mag-iba depende sa dami ng ties. Ito definitely mag-iiba kasi kailangan dito ano eh, parallel sa direction ng shear force. Okay? And then ito same lang din. Alright, so number 15 tayo. So yung ACH natin same lang. Yung area gross natin is same lang. Yung HC natin yung mag-iiba kasi ganito na yung direction ng shear force.
So, ganito na kasi yung direction ng shear force. So, dapat yung HC natin, ito na. Which is 400 minus dalawang concrete cover minus isang tie. 308. Okay? And then ano pa? ASH. So yung ASH natin, dahil yung shear force natin is pointing in this direction, yung mga ties na kontra dyan, ano naman, vertical naman. Ito naman. Which is tatlo pa rin. Tatlo pa rin. Kaya mangyayari dito, yung ASH natin is still 3 pi over 4 times 12 squared. Okay? And I think that's it. Punta na tayo dito. No? So we have, dun sa unang formula ng seismic na 3 pi over 4 times 12 squared, i-equate natin ngayon sa 0.3 S HC FC prime over FY area gross ACH minus 1. Ayan. And then once again, may masasolve tayo dito na S. So 127.6. Okay, tapos yung sa susunod, we have 0.09 SHC 27 over 415. Dito naman, we will have 09, tapos yun na yun, 188.13. Okay? So, between the two, ito mag-govern. No? Pero, kapag kinompare natin sa SMAX, ito pa rin yun eh. Di ba kasi wala namang kinalaman to mga to kung anong direction ng ng shear force. So ibig sabihin ito pa rin yung SMAX natin, 100. And yung na-compute natin is lagpas na ng SMAX. So therefore dito ang mag-govern naman is yung maximum. Okay? And that's why sa number 15 ang dapat na sagot is letter D. Okay, pero again linawin ko lang no, ito ay NECP 2010. Ang sa pagkakaalala ko, ang naiba lang dito is etong definition na to. Yung core area. Sa NECP 2015, center to center to. So you can check na lang sa NECP. Pero alam ko center to center. Yun lang yung naiba sa lumang code tsaka sa bago. Pero the rest, I believe it's the same.